Dali, hapon pag-aistoryahan. Dali, hapon pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga kakauturan, mga ka-360, kamusta kamo sa sining nga kapunon? Mayara kita mabugnaw nga panahon sa sining adlaw. Ang Dios naghatag sa aton sa pagpakmaayos, pinaagi sa matulot-talihiyon nga kahaponon. Ang Dios naging maayo sa aton, nagamlik sa aton, nagpalayo sa aton sa mga talagman. Naghatag sa aton sa aton matag adlaw-adlaw ang kinahanglanon kag nagprotect sa aton sa managlain-lain nga mga kahimuan sang kaaway. So praise God for that mga ka-360. Kamusta ang akong mga pinalangga nga mga kauturan dira, mga pinalangga na akong nga kabyan. Unta yara kamo sa maayong kahimtangan sa sining nga hapon nga sa kita magatuon sa aton pagtulunan. Ginahingyo ko kamo nga ini aton pagtulunan aton na ini siya i-like and share so that ang mga kauturan naton, mga kabyanan naton malipay man nga nakahibalo sila sa mga importante nga mga pamahalita. Ambot mga kauturan kung nalipay man kamo samtang kita nagatuon sini nga pagtulunan nga aton ginatun-an matag Martes kag Huwebes nga adlaw, no? Magdulong man ibala sa aton sang dako nga impormasyon. Nabatian ko nagligad may pamulong sa akon o ko nag-inform sa akon nga gina-promote sang aton nga mga workers nga mamati bala kamo sang aton nga programa sa AWR 360 Bacolod ang kapit pagid ang dali aton pag-istoryahan kay sining siya nga nya nagambal gid siya amon nga ang amon nga district pastor nga aton ini pamatian kami madamo kagid nga mabalaan mahibaluan nga mga kaalam. So amon ni makuturan akong ginaampo nga kabay kita tanan mabless pinaagi sa aton nga pagtuon sa matag tinion nga kita naga hilisugot diri sa mga importanteng pagtulunan, no? Biskan ako man gani nabasa ko na ini nga chapter kapila ko ni sulit-suliton kung antes ko di magplastar pamtang sang diskusyon dire. Hindi lang isa, hindi lang duwa, hindi lang lima ka bisis, kapila ka bisis na akong sulit-suliton. Kagot lang nga, while naga-discuss ko sa sining nga mga pululungon, magdulong sa akon sang panghuna-huna nga preska lang gihapon. No? Preska lang gihapon nga panghuna-huna, kaya mga diskusyon. Dahil naman kuturan, gina-invite agi kamo sa pag-upod sa aton nga programa sa matag Martes kag Huwebes, takda alas 5, tubtob alas 6, diri sa AWR 360 Bacolod. Broadcast to baptism, no? Broadcast to baptism. Gani makuturan, upod kita, no? Sa aton mga kuturan da, upod kita. Kag aton pasalamatan ang dako nga gugma sa Dios. Yari ka rin nung ikaupod naton, antes kita magsugod. Perdi sila, naunahan sila karon ni 360 Ricky Sinpigo, ang duwa nato nga mag-iloy. Brother Ricky, welcome sa aton nga programa sa sining hapon. Gani mga kuturan, mga kabyanan, yari kita ang aton nga pagtuon tiguluhan siya gid-Japon the division of Canaan. Amo ning aton nga pagtuon chapter 48 kita sa Patriarchs and Prophets. Kag subo mga ka-360 ginatun-an naton ini ayon sa teksto nga ayon sa mga sinulatan makita naton sa libro sa Joshua chapter 10 verse 40 to 43, chapter 11, chapter 14 to 22 nga amo ni sentro sa aton nga pagtuon mga kuturan. Katahom nga mga diskusyon nga naghatag sa aton sang dugang nga kabakod kung paano naton ibaluon ang dakong gugma nga ginatag sa Dios. Ini lang siling nakon ang assurance nga ginatag. Gani mga kuturan ato pasalamatan ang atong kadalagkuan diri sa Negros Occidental Conference sa gihapon. Ang aton nga presidente, aton treasurer, kag aton secretary, kag ang iban pa nga mga directors, si Arisla, ang iban nakaabot na, kag iban on travel pa, on transit pa, halin dito sa Palawan. Kag ako magipasalamatan, siyempre ang aton tatay-tatay diri sa AWR 360 Bacolod, ang atong communication director Pastor Joy Cantila,
nga padayon nagahimo sa mga bulaton nga natungtong sa tagsa-tagsa ka mga bagal. Lakip na ini nga aton pagpalayag sa sinihapon. Siyempre kung wala diri ang akon nga partner, ang gwapohon akon nga partner, gwapo wala sa magagaw ha. Wala sa magagaw. Ang gwapohon akon lamaharon akon nga partner diri sa aton nga studio, si brother Brian Lacson. Nga kung wala siya, wala kita sang programa. Siyempre, wala sa makuti. Kinanlanon gid siya. Kag siyempre kung mamangkot ako, kag wala man ko di upod nga iban, magluwas iya, siya masabat sa akon. Muna mo kuturan mo nga kinanlan kita, kailan magtuon kita. So encourage ta kamo kuturan, upod sa amon karon sa pagtuon naton sa aton nga pagtulunan diri sa Patriarchs and Prophets chapter 48, the division of Canaan. Amo ning aton yung pagtuon mga kuturan. Yari na kita sa second part sa pagtuon naton. But before we start, inagdata ka mo mga ka-360 sa pag-pause for a while, magaduko kita sa aton mga ulo, magpasalamat kita sa aton ni Dios. Salamat sa dakong gugma nga ginatag nimo sa amon, balaan kagalando namon ni Dios. Sining tinakna makapalayag naman kami pinaagi sa sining medium sang pamalita ning aton ning amon nga ang programa diri sa Facebook Live, magabot ang tinion, magapalayag ini sa kanginan pinaagi sa radio. Gani o Dios, nagahingo kami nga ang paghidait ihatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon nga mahampan namon si Sibo ini mga pagtulunan namon. Hatagi kami o Dios ang pinasahi nga kaalam kag pakamayo ini imo makatawahan nga nagpamati karon. Nagatamod sa sining programa pinaagi sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga instrumento, yara sa ilang kamot mga gadget. Salamat o Dios sa sining gugma, nagahingo kami pagidait sa langit among tanan maangkon. Ipaampo namon ini sa ngalan sa Amay, sa Anak ug sa Balahan nga Espiritu. Amen. Amen. Makuturan sa diri kita ang aton pagtuon nagligat dadumduman ninyo nga nagpahayag sa aton nga ining si Caleb, si Caleb ato lang tawon ang ikaduha, okay, sa oldest nga nagwa dito ang pinakatigulang karon nga mga katawhan nga buhi sa sinang mga katawan sa Israel, amo si Caleb kag si Joshua. Kung dunduman nato na si Caleb kag si Joshua, siyempre mas magulang sa iya si Joshua. Now di naton sa aton nga pagtuon nagligad gintun-an naton nahunungod nga sanggit partida na ang mga kadukutaan. Nadana to na ginpartida ang mga kadukutaan, ginpartida ini ayon sa palanublion nga dapat nila panublion. Kag gintun-an man naton nga atoy nga mga katawan sang Israel nga mga libinhon wala sila ya palanublion nga mga kadutaan. Pero kung duduman ninyo sa aton nga pagtuon nagligad niya nagpahayag apang bisan wala sila ginatagan sang bahin sang mga kadutaan nga ila panublion, apang may ara sila 48 cities sa nakalain-lain nga duog sang pungsod nga gin-assign sa ila subong amo ang ilang nga mga inheritance subong mga libinon o kon mga saserdote, mga pare. So meaning na-distribute ini sila. Hindi why sila nag-isa, wala sila nagugpong. Kaangay sa mga kaliwatan sang iban nga kabataan ni Jacob. Ang iyang mga kaliwatan niya may ara sila specified, may specific sila nga territory. Pero ang mga libinon, wala sila sang ila ginatag sa ila nga isa ka duog gada sila magtipon. Apang gin-assign sila sa 48 ka mga cities sa naglain-lain nga bahin sang pungsod. Nga dito sila nagserbisyo, nahimo sila amo ning ilang inheritance, maserbisyo sila sa mga serbisyo ganin nila? Mga kasimbahanan sa atong pasubong panag-on, mga kasimbahanan, mga tabernakulo, mga sinagoga, amo to ang ilay nga inheritance. So gin-distribute ang land, ang mga kadutaan, gin-distribute ini ang mga kadutaan. Si Caleb karon amo ang nagpamulo
nagpamuno sang mga bugos nga tribo. Kung makita naton kay si Joshua, medyo tigulang na. Pila na to ang edad ni Joshua? Four score and 5, meaning 85 years old na si Joshua. So si Caleb ang nag-take over, mag-take over kay Joshua, kag among mga spies gate padala dito sa duta sang Kanaan, amo lang ni ang duwa nga nagtindog, nga nangin mabakod, nga naghatag sang good report. No, naghatag man to ang tatlang napulo sa mga report, pero negative ang report. Iniya positive report nga pwede nila maangkon ang duta sang Kanaan. Di sa mga dalag ko, siling sa mga spies, nya do kaangay lang kita sa mga grasshopper, mga magagmay kita dalag ko aton nga kontra. Apang si Caleb kay Joshua nagdulong sang positive report, no? Kag ini nagapahayag sa aton mga kuturan, sa aton nga pagtuon sa gintalikdan naton nagligad. Nga nagapahayag man nga among sa mga duog nga gipartida si Caleb wala angkon sa itong atong nakangker na o kung nakuha na. Ang iyang ginayo ihatag sa iya ang isa ka duog. Ihatag sa iya ang isa ka duog. Ano ni siya nga duog ang ginatag sa iya? Makita naton ini nga duog, makita naton amo ining duog nga sa diin ang katawhan ni anak nagapuyo. Ano pala si anak ang mga anakites, ano ni sila? Mga higanti nga mga tawo. May ganti. So amo niya ang gin-request ni Caleb nga amo niya ang iya. Sila nga gani mangkuturan nasa katapusan naton nga parts ang ito alikda naton nagligad siling. The brave old warrior was desirous of giving to the people an example that would honor God and encourage the tribes fully to subdue the land which their fathers had deemed unconquerable. Unconquerable, kung naton lang tawon, kay makita naton mabakod, mamadamo sang chariot. Bali, isang una nga panag-un, kung may damo ka ganing mga kabayo, may mga chariots ka, kuhan ka na iya, kung baga pa sa aton mga superpower na during those time, nga ama nang superpower, ti siyempre ang mobility mo mas madasig. Sa kilid sang chariot, abi may ara pa na ang ilang mga nakita ko sa mga harianon nga mga movie. Ang kilid sa chariot, ginabutan nga pa na nila sang daw something daw kuan bala. Daw ano nang punta na? Do lagari o ko na may ara da siya nga do barina sa punta nga pag-agi sa nimo sa tao, ang mga tao nagakatigpas lang. Nga ginabutang siya sa roida o kon sa axle sining sugpon sa axle sa sining mga kangga o kon mga chariot. So nagapayag man kultura sa aton pagtuon karon nga hinagsiling. Siling ito sa ari kita sa paragraph sa page 513 paragraph 1 nga nagasiling. Caleb obtained the inheritance upon which his heart had been set for 40 years. For 40 years. Nga ginandom yan nagsalig sa Dios nga iya ini maangkon. Kag iya man matabog ato ang mga tatlo ka mga anak ni anak. Mga tatlo ka mga anak ni anak. Makita naton sa aton nga pagtuon. Tatlo ka mga anak ni anak. Having thus secured a position for himself and his house, his zeal did not abate. He did not settle down to enjoy his inheritance, but pushed on to further conquest for the benefits of the nations and the glory of God. So, nagpadayon siya sa pagpangsalakay, sa pagpangdaog, hindi sa iya ko galingon, hindi para sa iya inheritance, kundi para sa kadayawan sang Dios. Amo ni ginimo yan ni Caleb. So tanda naton sa aton giton anagligad, samtang ato ang mga katawan sang Dios, ginpartida na ang mga nakalinlaing nga mga duog nga ilang nasakop. Kag nang iban man reklamo like kaangay sang anak ni kaangay sang bata ni Joseph, no?
nga nagareklamo siya kay kadamo-damo sa iyang kaliwatan, gamay lang ang ginatag silang inheritance. Pero ang ginabalbang kuturan, hindi ang inyong inheritance malapad pa na, masangkad pa, malaba pa, nga hindi lang kay ginatag ni si mo, pabaya ka na. Iatag ikaw na magkungker sa mga nabilin nga mga katapo sa mga kananon, nga yara pa, naga-istar sa sinangaduog. Meaning ipustro, kag nagasugit pa sa aton, kinalan ang total dependence sa ilang Ginoo. Hindi sila magdepende sa ilang kagalingon. Nga aman sila magdepende sa kagalingon. Kaya ato nagdepende sila kagalingon, nagakalutos, pero atong mga katawan nga nangin mabakod, nangin maisog, nangin makugihon, kag ang pagsalig nila sa Diyos, ang Diyos ang nagapakig-away sa ila. Gingamit lang sila to lead out, but actually ang nag-lead hindi sila kundi ang Diyos ang nag-lead out. Kung duman naton ang pagtuon naton sa nagligad, nagtuon kita na nungod sang ang kadamuon sa mga kaaway, no? Ang kadamuon sang kaaway, kaangay sang balas sa baybayon, no? No? Kaangay sang balas sa baybayon. Amo na nato ng tawon. Kag ining kadamuon ni hindi lahog kay tungod ang mga kaaway nila may ara pa mga chariots, no? May mga kabayo, apang makuturan din naton makitan nga ining mga kasudaran, ining mga duog na lutos ini, gindaog ini, no? Gindaog ini sa mga katawan, ginsulong nila, pero actually ang nagpakig-away gid sila, naguna sila, amo ang Diyos mismo. Ang Diyos nag-ulan sa mga bato, no? Sa sini mga kaaway, kag ang mga kaaway nagkano sila, nagkalamatay sila. Ang mga chariot sila nga kadamo-damo, gin pangsunog sa Diyos nga hindi naging mapuslan. Kung sa aton lang nga tawhanon nga panguna-una, ini mga gamiton pa ni. Himuon ta ni, gamiton ta ni. No, muna blang gini mo sang gini mo blasang between Russia kag ano gani? Ha? Makita naton, no? Makita naton mga kabyanan. Nga anong gini mo? Ang mga ginbayaan sa mga Russian nga mga tangke de gira, gin repair kag gingamit against sa ila. Da naton makita makuturan, pero subong nga hindi. Sa driya makita naton sa istorya. Nga hindi ang ginimo ano gani? Gin sunog niya sa Dios siya, gin papas ini sa Dios. Kaangay man sa pagpapas sa to mga katawan, mga kananon, agud to nga hindi pagamiton sa mga katawan. Kay kun bastante gani kag babakod gani ang defense, ano gani matabo? Nagsalig sila sa ila kagalingon. So mo man makuturan sa aton, kun bastante gani kita ang matabo, ay kulang aton nga kulang ang aton pagsalig sa aton Ginoo. Okay, bastante kita mo. Pero makuturan ko na batyagan mo nga ang ara sa imo do, kulang na o kung kapos na, ay ang imo nga dependent ka mga kuturan sa naghatag sa imo, hindi kay sa imo na nga kusog. Mo na sining sa aton nga pagtuon karon. So, nagasiling mga kuturan, mga abyanan, mga ka-360, nagasiling sa aton. Another claim concerning the division of the land revealed a spirit widely different from that of Caleb. Kasi nga, it was presented by children of Joseph, the tribe of Ephraim, with the half tribe of Manasseh. Sino gani? Bata ni Joseph, si Ephraim, kag si Manasseh. Okay? In consideration of the superior numbers, this tribe demanded a double portion of territory. Gusto nila ang atong territory nga ginatag sa ila. Nga hindi kami kay ara na sa sahil. Nga hindi na kay sa amon, kay gamay lang na. Apang ano gana? Hindi nga, the lot designated for them was the richest in the land. Oy, amon nigili ang duog nga mabuganaon. Ining sa tunga panag-on, ini siya nga duog ya mabuganaon, damo sila, puro mabuganaon ini duta. Kag very fertile nga plain of Sharon. Ha? Pati andar lang kanta about the rose of Sharon. Okay? Very fertile. But many of the principal towns in the valley were still in possession of Canaanites. So, ara pa ba ng kananon sa mga kabahin sa sina ang mga pukatod makita naton, makita nila. So, anong imuon?
kinahanglan nila inisubdued ini ang mga kaaway para maangkon nila ang territory. No, territory, hindi lang sila magdepende sa ara na, kaya ginatag na gani sila ang pamaagi. The tribe of Ephraim was one of the largest in Israel as well as the one which Joshua himself belonged. And its member naturally regarded themselves as entitled to special consideration. Amo na yung problema na kay nag-claim ka sang special consideration. Why thou hast given me but one lot and one portion to inherit? They said, seeing I am a great people, but no departure from distinct justice could be won from the inflexible leader. Dili nato makita makuturan. Ay, amo nagliyahan, tandaan nato na kung isabla gusto naton. Hindi lang tungod nga dako gidya amon porsyon, nga dako ang porsyon kay double porsyon dapat ang ara sa amon. Kaya nga aman, naguna-una sila nga tungod sa amon amay dito sa Egypto, nag-ano sila, gin-preserbar, na? Tungod sa amon amay nga si Joseph dito sa Egypto, gin-preserbar. So mga pangunang-una, abla mga ka-360, nga nagdulong inisang hindi maayong nga pag nga resulta. Okay mga katuran, magabalik sita, matapos ang aton nga pagpahanumdum. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga ka-360 sa aton nga pagtuon sa sining nga hapon. Aton gina kamyaw danay si Sister Nina Morito nga naging kaupod naton sa pagtuon man naton. Happy afternoon o dugay-dugay evening na ka 360 Nina Morito. Kag happy malipay kita sa pag tamod o kung sa paglantaw sa pagtuon sa sining nga hapon sa aton nga pagtulunan. Subuman sa aton da mga kapaglaom up ang aton nga Hope Channel Bacolod sa aton nga pagtuon. So diri kita mga kuturan magapadayon kita sa pagtuon. Ari na kita sa pagtuon naton sa page 514, paragraph 2 sang Patriarchs and Prophets sa aton nga pagtuon. Kita naton diri naton masapwad nga nagapahayag sa aton nga ang the power of God of Israel had been pledged to His people. Tadari na, gi-pledge to His people ang gahom sang Dios ginsaad niya sa iya nga mga katawhan. Kag diri naton makita masapwan makuturan ato ang mga Ephraimites, ang mga anak mga kaliwatan ni Ephraimites nag-angkon sang kaisog. But before dira, antes sa ka-Ephraim, tao naton, balik na ito gamay, tao naton, antes sa ka-Ephraim, ang iyang utod, isisyon nga ni utod ni Ephraim, mga ka-360, nga makita naton nga may dakong handom, may pagreklamo, no? Nagreklamo, nga gamay lang ang ginatag sa iyang duog, no? Nga the tribe of Israel, in consideration of their superior number, these tribes demanded a double portion of territory. The lot designated for them was the richest in the land. Ang atong mga tribes sang Ephraimites, sang Ephraimites. Pero ano sini nga, kinahanglan namon ang malapad-lapad nga luti, ang malapad-lapad nga duog, kay damo kami, no? Kag daguna-una sila nga dako gid nga porsyon ang yatag sa ila. Pero ang inasiling, why thou hast given me but one lot and one portion to inherit? Sila nga, seeing I am a great people, but no departure from strict justice could be won from the inflexible leader. Nakita na ito na, kapayag sa aton. So, ano na tabo mong kuturan? Kag ang sabat sa iya amo sini,
Siling diri, makita naton sa paragraph sa page 513 paragraph 4 nga nagasiling. If thou be a great people, then get thee up to the wood country and cut down for yourself there in the land of the Perizzites and of the giants in Mount Ephraim to be if Mount Ephraim to be too narrow for thee. Diba? So, ano Iglesia? Kung nakita mo nga do kagamay sa imo ang duta sang nga ginatag ko, ginatawag na Ephraim, Ephraimites, no? Kung nakita mo kagamay sa imo nga duta nga naangkon, yara, lakat ka, pag-utday atong mga kahoy dito sa mga kakahuyan para maglapad ang imo duog, nga sa diin dito nagatinir ang mga Perizzites, ang mga Perizzites duta sa mga Perizzites nga diin dito nagapuyo ang mga higanti apang diri naton makitan nga ang sabat nagdulong ini sang reklamo kay tungod dakulang sila sang pagtuo kag kaisog nga i-drive out o kon itabugon ang mga kananon. Ang pukatod unang bukid hindi enough sa amon, hindi enough sa amon siya kag ang mga kananon nga nagapuyo dito sa sida nga duog may mga chariots of iron. Amo gini ang kakulbaan, sinina naton gina pagsugod naton ang ginakulbaan nila kay may mga chariots of iron. Yang nagapuyo dito mga chariots of iron. Apang diri naton makita makuturan ang saad diri naton ginbasa naton sa page 514 paragraph 2 ng saad sang Dios ang iyang gusog, ang iyang kabak, ang iyang gahom ihatag niya sa iya mga katawan. Kung ang Ephraimites magaangkon lang sang kaisog kag pagtuo kaangay ni Caleb, hindi sila pagpabayaan, magatindog sila batok sa sining ilang kaaway. Apang ang evident desire to shun hardship and danger was firmly met by Joshua. Okay, kita naton mga kuturan. Sang dito ya sa tinion ni Joshua, ano gani? Ang mga katalagman, ang mga kabudlayan, ang mga pagtilaw, gindaog iniya ni Joshua, no? Joshua, kung unta ini mga katawan mangin maisog man, mangin mabakod man, kay ang saad sa Dios ano gani? Thou art a great people and has great power, he said. Thou shalt drive out the Canaanites. Though they have iron chariots, though they have be strong, thus their own arguments were turned against them. Being a great people, as they claim, they fully able to make their own way, as their brethren. With the help of God, they need not fear the chariot of irons. Gambal mga kutura. Hindi dapat sila magkadlok sa mga chariots of irons. Hindi dapat sila magkadlok kay ang Diyos nagpakigsaad sila ngayon sila mga bantugan nga mga katawan, hatagan sila sang dakong gahom. Kag ang Diyos ang pinaagi sa Diyos, pinaagi sa saad sa Diyos, sila makadrive out, sila makatabog sa mga kananon nga naga-star sa sila. Even nga mayara sila sang iron chariots. Amo na yung saad sa Diyos mo. Kag diri na ito makitaan makutura na gapayag sa aton. Nga, sa dito sa Gilgal, kung nato na taon, ano gani ang Gilgal to? Amo itong headquarters ang nation. Din ang Gilgal gani, pagtabok nila dito sa duta, sa suba sang Jordan. Hindi ba nagpamtang sila dito? Dito sila nag-fix ila tent. Ginpamtang nila dito, kang nabutan to sila sang halaran. Dito sila nagapakikatipan sa ilang Ginoo, dito sila nagabalik permido amo to nangin headquarters sila ang Gilgal. Amo to ang duog nga sa diin nagpagtabok nila pagtabok nila sa dito sa duta. Kag dito nato na mabato na nato sa aton pag-recap gamay. Sa Gilgal dito nag-stop ang pag-ulan sang mana. Pagtabok na nila sa duta sang Kanaan, abot sa tabok sang suba sang Jordan,
naguntat ang pag-ulan sang mana. Nga naguntat ang ulan sang mana, tungod nagkaon sila sa mga old corn. No? Nagkaon na sila sang kalanon nga ginaman sang tawo. O kung ginimo, ginpreparar sang tawo, nagkaon na sila. So, ginkuha na to. Ginwithdraw na sang Diyos ang mga physical nga ebidensya nga ang Diyos nanging kaupo nila. Ang pagkaon, ang adlaw, ang kalayo, kag ang panganod. Makita naton mga kauturan. Dili naton makitaan, pero nagpahayag ang Diyos sila. Ang saad ginatag sa ila. Nga, sa dito sa Gilgal, ang ginimo nila, ining ilang headquarters, ginsaylo na nila dito sa duta nga ginangkon o kon ginhatag sa kay Ephraim. Ginhatag sa mga Ephraimites, sa mga Ephraim. Ginbutang nila dito sa Silo. Kag amo na ni ang sentro, hindi na dito sa Gilgal. Yung Gilgal to, tandaan natin, suba tong ulot, di ba? Hindi to sentro. So, din na sila nagsentro sa Silo. Nasa sa Silo nga gin-occupy sang kaliwatan ni Ephraim. Kag kay ini nga duog nangin mahapos easy access sa mga tanan nga mga tribo sa pagpalapit. Sa pagpalapit. Kag dito sila makita naton. Kag nagpahayag sa aton nga pinaagi sa sini, sila mahapos sila sa pag-worship. Kag hindi sila mamulusyan, hindi sila maabusuhan sang mga kaaway. Kaya nga ayara sa sentro mo. Kita naton kung sa sentro din bla naton inabutang aton nga mga city saw, ang aton nga main offices, ang aton nga headquarters, like for example diri sa Bacolod. Di na ang main capital sang Negros Occidental. Ari sa sentro sa Bacolod, di ba? Ari sa sentro sa Bacolod. Ang Bacolod halin sa Bata, Barangay Bata, pakadto sa Capitol Lagun, may ara sa mga 4, sobra lang mga labot sa 5 kilometers. Samantalang halin sa Bata, halin sa Lagun, pakadto dito sa Sumag, may mga 9 kilometers siya. Halin naman din siya pakadto sa may ara naman siya mga madalagan, mga 9 o 12 kilometers. Pakadto naman. Ito mo na pala makita natin mga butang sa sentro para mas hapos, accessible sa tanan, para nga hindi sila maabusuhan sang mga kaaway. Kag nagapayag sa aton mga autoran nga ang Silo, ang arka nagpabilin dito sa duog sang Silo, nagtiner dito sang mga 300 ka mga tuig. 300 ka mga tuig. Imagine naton ang pagtiner dito. Nagtiner dito ang arka dito sa Silo sa mga 300 ka mga tuig. Kag nagtugtop ini sa tinion nga sa diin gani? Tungod sang sala sang anak ng Ilay. Katahom ni mo kutura, nabi nyo katahom sini kitama kon di ko may nakita sa tinion naman sang mga anak ng Ilay kung paano nila gin-disgrace, paano nila gin-pakahuyan ang Diyos, paano nila nga ginhilabtan ang halad nga gin-offer sa mga manugalad. Halad nga gin-offer sa manugalad. Di na ako nakita ang kutura. I mean, dali. Sang tinion nga yara sila dito sa Latagon, samtang naghalad-halad ang mga katawan gakaon sang unod. No? Gakaon sang unod. Di ko na yung kutura na tunan mo sang nagabasa ko sini. Ay, kay may specified nga halad para sa at butang sa halaran, may specified nga party nga ibalik sa naghalad, may specified man nga party nga iya na party sa mga saserdote kag ginabusuhan sa mga anak ni Ilay. Matun-an ta naman kuturan as we go on. So I encouraging you mga kuturan, mga kabyanan nga nagapamati, dali ka mo, no? Aton ini pag-istoryahan ini mga pagtulunan kay may madamo kita nga mga kaalam nga makuha pinaagi sa pagtuon naton sa sini mga pagtulunan. Sabi naton sa nagatuon na kita hasta na may limitation. The things nga wala na ako naintindihan ako samtang nagabasa ako sa sini nga mga sinulatan, mga katesis. So dali ka mo, upda naton si
Brother Ray kag si ka 360 Brian samtang kita nagatuon sining aton gitutulunan. So gani mga kultura nagapahayag siya kag makita naton kung anong mong sala sa mga anak ni Eli. Nga diri gani nagisilig nga nagpabilin didto ang Ark of Covenant ang ginambal sa sulod sang 300 ka mga tuig. Kag ini naglabot ini sa mga kamot sa mga Palestino kag ang Shiloh na siya was ruined. Nakalabot ini sa mga kamot sang Palestino kag ang Shiloh na siya nagpukan ang Shiloh ang ilang so matun-an ta na makuturan as we go on. Sige nga, the ark was never returned to the tabernacle again. Ang arka wala naging nagbalik dito sa tabernakulo. The sanctuary services was finally transferred to the temple at Jerusalem, and Shiloh fell into insignificance. There are only ruins to mark the spot where it once stood. Long afterward, its fate was made use of as a warning to Jerusalem. So, ang mga palatandaan, ang mga makita naton nga mga remains dito kung naara para sa subong nibutangan nila nga amo ni siya. Ako gani gahandom ko. Abot inyo makuturan kung gahandom mo kamo makalabot sa ginatawag nga duog sang Israel. Kaya may madamo nga mga lugar nga mga gusto ko na makita wala mga artifacts nga ginasugid. Gusto ko na makita ang mga site nga ginambal nga amuning duog nga sa diin amuning natawag nila nga gibutangan sa Shiloh, amuning ang duog nga sa diin dito sila nag-first come ang mga katawan sang Dios dito sa suba sang Dios akilid sa suba sang Ordian. Mo turan bla. Gusto ko na nga makitan kay at least samtang nagasugid ka pero sa subong nagistorya na kita sini mas manami gid nga may first hand nga informasyon nga ato ka didto nagkadto kaya amo na giling duog amo ni sitwasyon niya amo ni siya so mo na makuturan sila nga gani mga katularan nagsiling si prophet Jeremiah nagsiling sa go ye now into my place which was in Shiloh, the Lord declared by the prophet Jeremiah, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel. Therefore, I will do unto his house which is called by my name, wherein you trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh. Okay, anong ginapahayag mga kuturan? Ginapahayag diri nga gipakadto dito. Gipakadto siling ni Jeremiah, gipakadto lantaw ka balik ka dito lantawa ang duog sang Shiloh. Ano ba ang duog sa Shiloh? For 300 years, no? Dito ang Ark of Covenant, dito ang tabernacle. Pero after gin pasipalahan, after ini gin disgrace, gin pakahuyan sa anak ni Eli, nga ang mga anak ni Eli abuman ang mga nagtalos iya mga saserdote magani kung naton lang tawon apang nakita naton nga ang ilang ginhimo hindi maayo mga 360. Gani nagapayag sa aton mga kuturan nga when they had made an end of dividing the land, all the tribes had been allotted their inheritance. Joshua presented this claim to him as to Caleb. A special promise of inheritance had been given, yet he asked no extensive province, but only a single city. They gave him the city which he asked, and he built the city and dwelt therein. The name given to the city was Timnath Serah, the portion that remains, a standing testimony to the noble character and unselfish spirit of the conqueror, who, instead of being the first to appropriate the spoil of conquest, deferred his claim until the humblest of his people had been served. Ako namin mo kutura, no? Abi ko mga leaders, kung amon yung kinaiyan naton. Kinaiyan naton, nga kung may ara gani nga palartidahon,
but mahimo nyo na. Kung may palartida gani, ulihita partida, kay kita Pangulo, na ang bilin na daakon, masugot ka muna. Sige, hindi leader ko, mauna ka mo ya, mauna ko ya pili, leader ko mo, privilege ko niya as leader. Amo na makuturan, bala ang ato niya attitude, sang kaangay bala kay Joshua, nga sa na partida na ang bugos ng kadutaan, anong ginimo iya? Wala siya nagpanya, wala siya nagpili una. Kundi ano siya, nag-ayo lang siya nga iatag lang isa ka syudad sa iya. Mula niya ang lugar nga Timnat Serah. Ang mula naging claim niya, umukuturan. Nakita ko ni Bela, biskan sa sulod sa simbahan, no? O, ito sampol to sa kananaya. No? During patlak, during patlak, makuturan. During patlak, anong ginimo ta? Ay, ang mga leaders daton ginaserbihan naton lain. Nasubo ko na bala makuturan niya kanaiya, no? Ang leaders siya kinahanglan mag-uupod siya sa membro. Ina magsiling kita patlak, patlak, kinahanglan magsiling ka patlak, ibutang ang tanan nga pagkaon sa to lato kalanan, ibutang da kag pakaserbihon tanan. Ang mga leader kinahanglan mano siya mauna maulihi mga kuturan, hindi kay una kaya kukwa. So, na-experience na mga kuturan namon niya sa Fortune Town. Try to visit us mga kuturan. Every Sabat nagapatla kami since 2002 when we started sa amon nga pagsugod as company. As company. Pagsugod namon o karon pa lang home division pa lang primero, nagsugod kami patlak. Amo na ganimo ang tanan nga mga leader. Kanami makuturon maulihi kaon. Ang mauna bisita, elderly bisita, sunod ang mga kauturan. Ang ulihi ang magsukob ang mga elders, ang mga leaders. Kag hindi iya tagaan sang special, wala kami gatag sang special pasensya kita. Kasi ka muna no bisita ko. Kung bisita gani mga officer, siyempre sirbihan mo na. Pero hindi siya magpungko dito sa lamisa nga siya lang gito ya. Kung anong ginahimo sa mga kuturan, amo nang ginahimo sang tanan. Mga kuturan, amo ni kang leadership mo. Servant leadership bala ang inatudlo sa aton. Servant leadership. Nga kita dapat ang magpanguna sa pagserbisyo sa aton nga mga kuturan. Katawon mo kuturan sa aton yung pagtuon. Katawon sa aton yung pagtuon. Actually, malawig pa ni. No? Malawig pa ni ang ato pagtulunan. Hindi dato ni siya makuha sa duwa kapag tuon, kay tungod sila gani nakon malawig. So, ikatatlo matapos na ni. May ara patapila ka mga paragraph sa pagtapos ini. Ang aton niya pagtulon. Gani makuturan. Abi, pag-comment ka muna kung nalamian mga mo sa aton nga pagtuon karon. Nagdulong anayan bala ang aton pagtuon. Nagdulong manini sa sang kaalam. Nagdulong ini sa ayan sa aton sang ihibalo. Nagdulong ana ini ayan sa aton sang leksyon kung paano ang gitawag nga pagkamatinumanon, kung paano ang ginatawag nga pagka maminatud-on, paano ang ginatawag nga pagka-leader, pagka-leader, kag ang contentment. Isa pa ginakita ko, contentment. Ang mga leader nga kontento sang ila nga yara sa ila. So si Joshua, instead nga magpili isa sa malapad, nangayo lang siya sa gamay nga porsyon. Anong yang gamay po? Anong porsyon pangayo ya? Gamay lang nga porsyon gid pangayo ya kasi niya gamay lang nga porsyon kag amo to ang gin ano niya? Amo to ang gipatindugan niya sang iya nga no? Ang iya dito sa patukod ya develop ya ini nga syudad. I-develop ya ini nga syudad. Kasi gani they give him the city which he asked. So ato mga tawan nagpili gatag sa syudad nga gininyo ni Joshua. Kag dito siya nagpamtang sa iyang nga puloy-anan. Dito siya nag-build sa iyang nga puloy-anan. Nga ining puloy-anan, gitawag niya ini nga lugar nga Timnat Serah. Nga nagpahayag sang testimonya sang isa ka mainubuson nga karakter. Hindi dalok nga espiritu nga sang pagkamandadaog. Conqueror. Conqueror. Kag, instead of being first, to appropriate the spoil of conquest,
deeper disclaim until the humblest of His people had been served. Unahon naton ang iban. Mga leaders, mga leaders na dati naton, leader kita sa kasimbahanan, leader kita sa mga iglesyanan. So, kita dapat ang mangin ihemplo. Kasi Ginoong Hesus aton ihemplo mo, di ba? Nagimo siya sang minatud-on nga servant leadership nagtudlo sa aton. So kita mga leaders amo man dapat imo naton. Unahon naton ang aton nga mga kaupdanan. Unahon naton aton membro before ours. Unta mga kuturan ang aton nga pagtuon sa sini nga hapon nagdulong inisang kalipay, nagdulong inisang himaya, nagdulong inisang kadayawan sa aton nga Diyos. Gari mo kuturan, salamat sa pagbigupod. Tugtob sa masunod naman nga kasimana, kita magpadayon sa pagtuon sa aton nga pagtuunan. Gari mo kuturan, sa pagtakop, kinagdata ka mo sa pause for a while for a prayer. Salamat, libig balaan, kagalondo naman ng Diyos. Sa kaalam, nga amo na ang kong karon. Gintudloan mo kami, sang kinaiya sa isa ka maminatud-on nga Pangulo nga hindi nag-una sa akong galingon. Pangulo nga hindi dalok. Pangulo nga painobsanon. Pangulo nga sa diin ang ginhandom kung paano mag-ayo ang kaimtangan sa iyang mga kaptanan. Salamat o Diyos sa sining mensahe nga amon ang karon. Unta nagdulong ini sa amon sang kahimayaan sa imong ngalan. Salamat o Diyos, ubayay kami sa amon mga hiliguton, bendisyon ni kami, kag patawara kami o Diyos sa amon sala. Ngayon tanan giniingyo namon ang imong kaluoy, nampo namon ini sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga among personal luwas.